May mga gabi na sana hindi na lang ako nagising. May mga kalsada na dapat lang daanan ng isang beses sa isang buhay. At may mga pagkain na hindi para sa mga tao na tangkilikin. Ang tanawin ng disyerto na kalsada, ang malamig na liwanag ng buwan na nagniningning sa isang maliit na restaurant na walang ilaw, tanging ang kumikislap na liwanag mula sa kalan ng uling. Ang pangalan ko ay Nev. Isang tao ng mga paglalakbay, ng mga maikling pagpupulong, at ng mga pagkain habang nasa daan. Sa loob ng halos 10 taon, nabubuhay ako sa hindi mabilang na kilometro, naglalakbay mula Bicol hanggang Maynila. Sa araw, ito ay trabaho. Sa gabi ito ay ibang mundo. Ang driver, ang orasan ay 2 oras 47 minuto 10. Ang tiyan ay umuungol sa gutom, isang mahinang liwanag ang lumilitaw sa malayo sa kadiliman. Isinalaysay ni Nev sa pabulong na boses. Nang gabing iyon, pagod na pagod ako. Nanginginig ang mga kamay ko sa gutom, umiikot ang ulo ko. Nang makita ko ang apoy na kumikislap sa likod ng mga puno, hindi ako nag-isip masyado. Ang alam ko lang ay kailangan kong kumain. Isang maliit na restaurant, walang ilaw. Walang sign, ang amoy lang ng karne, napakasarap nito ay nakakatakot. Yung lalaki sa likod ng counter, nakangiti ng kakaiba. Umihip ang malamig na hangin, ngunit walang ingay maliban sa tunog ng kutsilyong tumatawa ng mga buto. Bumulong si Nev na parang natatakot sa sarili niyang alaala. Wala daw kanin. Tanging sariwang karne. Isang mangkok ng murang sabaw, matigas na karne, amoy metal. Pero kumain na rin ako. Unti-unti parang nakatali ang kaluluwa ko dito. At sa pagliko ko para umalis, nakita ko ang isang higanting ibon na dumapo sa bubong ng restaurant. Mapula ang mga mata na parang mainit na baga. Kumirot ang puso ko. Kinagat ni Nev ang kanyang mga ngipin. Makalipas ang 1 oras, nasusuka ako sa gilid ng kalsada. Parang may gustong gumapang palabas sa akin. Tapos may dumating na 3 lalaki. Ang tanod ng barangay. Tinitigan nila ako, tapos may sinabi na nagpalamig ng dugo ko. Pasalamat ka, buhay ka pa. Hindi tao ang nagluluto doon. May aswang ka na nakasalo. Kumain ka lang kasama ng demonyo. Tindero, Denji kwento ng nagtanda ng karne dahil hindi para dagii. Madalas takot ang mga tao sa gabi dahil itinatago ng dilim ang mga bagay na hindi dapat makita. Ngunit para sa akin, ang gabi ay isang kasama. Ako si Nev, 36 taong gulang. Nagtatrabaho ako bilang agricultural broker sa pagitan ng Bicol at Manila. Bawat linggo, mag-isa akong nagmamaneho ng daan-daang kilometro para mapanatili ang mga relasyon sa mga kliyente. Walang online, walang Zoom na tawag. Naniniwala ako sa pakikipagkamay sa mga mata sa mga tunay na koneksyon. Nagmamaneho si Nev sa desyerto na highway, liwanag ng buwan sa windshield. Sumipol ang hangin sa gabi. Ang radyo ay nagpapatugtog ng isang malungkot na lumang Tagalog na kanta ng mahina. Huwag mong isipin na mahilig ako sa ingay. Actually, tumatakas lang ako sa katahimikan sa loob ko. Ang bawat paglalakbay ay isang break mula sa katotohanan, mula sa mga pagkabigo, mula sa tanong na, para saan ako nabubuhay? Itinigil ni Nev ang sasakyan sa tabi ng bangin, humihitit ng sigarilyo.
Sa di kalayuan ay isang lungsod na may maliwanag na ilaw. Bumuntong hininga siya. At bilang nakagawian, madalas akong kumakain sa maliliit na kainan sa tabing daan. Hindi dahil ito ay mura, pero dahil naniniwala ako, mas kakaunting tao ang nakakaalam tungkol sa isang lugar, mas authentic ang lasa nito. Ngunit noong gabing iyon nagkamali ako. 3:00 hapunan. Ang orasan ng kotse ay 3 oras 1 minuto diyan, kumakalam ang tiyan ni Neve. Bumagal siya, lumilingon sa paligid, madilim at sarado ang lahat ng kainan. Mahigit 6 na oras na akong nagmamaneho. Hindi nakakain ng kahit ano. Parang kumulog ang tiyan ko. Sinasabi ko sa sarili ko, pupunta ako sa alinmang bukas na kainan. Ayos lang ang lahat. May lumalabas na dim light sa di kalayuan, isang maliit na kainan. Walang palatandaan. Walang ilaw. Ang umaapoy lang mula sa kalan. Ito ay parang isang bahagyang liwanag sa dilim. Nagpreno ako. Lumabas ka. At isang kakaibang aroma ang tumatama sa aking ilong, niluluto ang karne. Isang matandang lalaki, kalbo, nakangiting mabait, ang nakatayo sa likod ng palayok ng kumukulong tubig. May mali sa mukha niya. Parang matigas na maskara. Walang kanin, he said. Karne lang. Tinanong ko ang presyo, 100 ang isang bahagi. Mahal. Pero sa sobrang gutom ko ay nanginginig ang mga kamay ko. Sumalok siya ng isang bahagi ng karne sa isang ceramic bowl. Iniabot ito nang walang sinabi pa. Walang pangalan ni ulam. Umupo si Neve sa lumang mesang kawayan, humihigop ng sabaw. Naningkit ang kanyang mga mata. Ang sabaw ay mura. Ang karne ay matigas na may pahiwatig ng brackishness. May amoy bakal, parang dugo. Pero kinain ko pa rin. Dahil sa sandaling iyon, naisip ko, ito ay dapat lamang ang kanilang mga gawi sa pampalasa. Hindi ko alam kung ano ang inilalagay ko sa tiyan ko. Ang mga mata ng nagbebenta, kumurap hindi pantay. Isang matalim na tingin. Nang tumayo ako para magbayad, bumulong siya, hindi tumitingin sa akin. Umalis ka na. Baka abutan ka ng ibang customer ko. Tumibok ang puso ni Neve. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Ngunit nang makapasok siya at tumingin muli sa rearview mirror. Slow motion scene, isang higanteng itim na ibon, kasing laki ng isang matanda, ang lumundag sa bubong ng tindahan. Pula ang mga mata nito. Ang mga pakpak nito ay sumisipol na parang talim. Nanlamig ako. Hindi ko maintindihan kung saan ako kumain. Iyan ni unang alamat. Makalipas ang isang oras. Huminto si Neve sa gilid ng isang desyerto na kalsada, hinawakan ang kanyang tiyan. Marahas na sumusuka. Parang may kumakalam sa tiyan ko mula sa loob. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mga yabag. Lumapit ang 3 lalaking nakauniforme ng tanod, kumikinang ang mga flashlight sa mukha ni Neve. Nagtinginan sila tapos nagtanong ang isa. Kumain ka ba sa may kalsada banda roon? Bakit? Ibinaba ng pinakamatanda sa 3 ang flashlight, seryoso ang boses. Pasalamat ka, buhay ka pa. Hindi tao ang may-ari ng karinderya na yon. Noong gabing yon, hindi lang ako kumain para mabusog ang tiyan ko. Kinain ko ang isang bahagi ng bangungot. Naisip ko, kung lalayo lang ako, hihinto ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay may mga lugar na hindi binibitawan ang mga nakapasok. At may mga kaluluwa naghihintay lang sa pagbabalik natin.
Balik simula. Bumalik si Neve sa dating daan. Madilim ang gabi. Ang mga ilaw ng sasakyan ay malinaw na nagliliwanag sa lumang restaurant. Ngunit sa pagkakataong ito, walang apoy, walang tunog ng kalan. Isang mapanglaw na guho na natatakpan ng mga baging. Wala na ang restaurant, ngunit ang mga bakas nito ay nakatatak pa rin sa lupa. Yumuko ako. Mga natuyong mansa ng dugo sa semento. At ang malansang amoy ay naroon pa rin. Scene. Isang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa di kalayuan. May hawak na kandila. Hindi naglalakad, basta dumudulas pasulong. Tawag ko. Walang sumasagot. Pagkatapos nakikita ko ang prosesyon. Nangunguna ang madre na nakaitim sa isang linya ng mga taong may dalang kandila. Walang mata. Tahimik silang pumasok sa abandonadong kapilya sa kabilang kalye. Bumukas ang pinto pagkatapos ay magsasara. Walang lumilingon. Silang mapa, connection points. Lumitaw si Kellen, isang matandang kaibigan ni Neve. Mahabang buhok, matalas na mata, malalim na boses, ngunit mayaman sa intuisyon. Inilatad niya ang isang mapa ng lupain. Minarkahan, ang kainan, ang lumang bahay ni Neve, ang lumang palengke. Kailan, misteryoso, mabilis. Wala ka bang nakikitang kakaiba? Ang lahat ng mga lugar kung saan nangyari ang mga bagay ay nasa isang axis. Isang fault line, hindi geological. Isang espiritual na linya ng kasalanan. Dati itong pinanghihimlayan ng mga nilalang bago pa tayo dumating. Naghahanap na sila ngayong katawan. Mutya ng niyog, ill-chosen object. Naglabas si Kellen ng tuyo, bilog, makinis, walang mata na niyog, mutya ng niyog na walang mata. Ikinuwento niya kung paano ito gumulong sa kanyang kamay, sa sarili nitong pagsang-ayon, habang nagdarasal malapit sa walang markang libingan. Ito ay hindi isang anting-anting. Ito ay pinili ng tao. Hindi lahat ay kayang panatilihin ito. Kung hindi ito angkop, ito ay kusang masusunog. Kellen clutched the coconut, her eyes flashing yellow. Ngunit agad na namatay ang ilaw. Sa labas ng pinto, may tahimik na sumusunod sa kanila. Hunted. Nagtago sila sa isang lumang bahay. May kumatok sa pinto ng walang tao. Pero narinig ni Kellen na may tumatawag mula sa balon. Tuwing gabi, mayroon siyang mga bangungot, dilat ang mga mata, malamig na pawis, ang kanyang sarili na kinakaladkad sa isang restaurant, pinipilit na kumain ng hilaw na karne. Kellen, mabilis magsalita, nagpapanik. Hindi ko panaginip. Tinitingnan nila ako. Bawat oras. Bawat hakbang. May isang maestro. Hindi karaniwang aswang. Siya ang gumagawa ng bagong katawan para sa kanila. In a way, ay maestro. Kasukdulan, kinaladkad si Kellen sa kakahuyan. Sinusundan siya ni Neve. Salit-salit ang mga kuha, flashlight flickers, wild laughter echoes, at ang silhouette ng isang matangkad, spidery na nilalang na may kumikinang at makinang na mga mata, maestro. Hindi siya nagsasalita. Sinisinghot-singhot lang si Kellen na parang hayop. Siya ay sumisigaw, Neve.
Mucha! Itapon mo! Ibinato ni Neve ang niyog. Puting liwanag ay sumabog. Si Maestro ay sumisigaw na wala sa itim na ambon. Ngunit si Kellen ay bumagsak, nanginginig ang katawan, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Sinabi niya sa huling pagkakataon, "Mucha, pinili ako. Hindi ako makatakbo." She collapsed dead. Ang niyog ay nahati sa dalawa, ganap na buwang sa loob. Nanginginig ang boses, tahimik. Alam ni Kellen na mamamatay na siya, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Paano naman ako? Hindi ako pinili pero ngayon pinipili nila ako. Umaalingaw ang hangin sa mga puno. Sa di kalayuan, isang boses ang tumawag, "Carne." Bago pa. Init pa. Boses ni Tito George. Isang bagong restaurant ang nagbukas sa gilid ng kalsada. Naisip ko, kung lalayo lang ako, hihinto ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay may mga lugar na hindi binibitawan ang mga nakapasok. At may mga kaluluwa naghihintay lang sa pagbabalik natin. Balik simula. Bumalik si Neve sa dating daan. Madilim ang gabi. Ang mga ilaw ng sasakyan ay malinaw na nagliliwanag sa lumang restaurant. Ngunit sa pagkakataong ito, walang apoy, walang tunog ng kalan. Isang mapanglaw na guho na natatakpan ng mga baging. Wala na ang restaurant, ngunit ang mga bakas nito ay nakatatak pa rin sa lupa. Yumuko ako. Mga natuyong mansa ng dugo sa semento. At ang malansang amoy ay naroon pa rin. Scene: isang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa di kalayuan. May hawak na kandila. Hindi naglalakad, basta dumudulas pasulong. Tawag ko. Walang sumasagot. Pagkatapos nakikita ko ang prosesyon. Nangunguna ang madre na nakaitim sa isang linya ng mga taong may dalang kandila. Walang mata. Tahimik silang pumasok sa abandonadong kapilya sa kabilang kalye. Bumukas ang pinto pagkatapos ay magsasara. Walang lumilingon. Silang mapa, connection points. Lumitaw si Kellen, isang matandang kaibigan ni Neve. Mahabang buhok, matalas na mata, malalim na boses, ngunit mayaman sa intuisyon. Inilatag niya ang isang mapa ng lupain. Minarkahan, ang kainan, ang lumang bahay ni Neve, ang lumang palengke. Kellen, misteryoso, mabilis. Wala ka bang nakikitang kakaiba? Ang lahat ng mga lugar kung saan nangyari ang mga bagay ay nasa isang axis. Isang fault line, hindi geological. Isang espiritual na linya ng kasalanan. Dati itong pinanghihimlayan ng mga nilalang bago pa tayo dumating. Naghahanap na sila ngayong katawan. Mucha ng niyog, chosen object. Naglabas si Kellen ng tuyo, bilog, makinis, walang mata na niyog, mutya ng niyog na walang mata. Ikinuwento niya kung paano ito gumulong sa kanyang kamay, sa sarili nitong pagsang-ayon, habang nagdarasal malapit sa walang markang libingan. Ito ay hindi isang anting-anting. Ito ay pinili ng tao. Hindi lahat ay kayang panatilihin ito. Kung hindi ito angkop, ito ay kusang masusunog. Kellen clutched the coconut, her eyes flashing yellow. Ngunit agad na namatay ang ilaw. Sa labas ng pinto, may tahimik na sumusunod sa kanila. Hunted.
Nagtago sila sa isang lumang bahay. May kumatok sa pinto ng walang tao. Pero narinig ni Kellen na may tumatawag mula sa balon. Tuwing gabi, mayroon siyang mga bangungot, dilat ang mga mata, malamig na pawis, ang kanyang sarili na kinakaladkad sa isang restaurant, pinipilit na kumain ng hilaw na karne. Kellen, mabilis magsalita, nagpapanik. Hindi to panaginip. Tinitingnan nila ako. Bawat oras, bawat hakbang, may isang maestro. Hindi karaniwang aswang. Siya ang gumagawa ng bagong katawan para sa kanila. In a way, ay maestro. Kasukdulan, kinaladkad si Kellen sa kakahuyan. Sinusundan siya ni Neve. Salit-salit ang mga puha, flashlight flickers, wild laughter echoes, at ang silhouette ng isang matangkad, spidery na nilalang na may kumikinang at makinang na mga mata, maestro. Hindi siya nagsasalita. Sinisinghot-singhot lang si Kellen na parang hayop. Siya ay sumisigaw, Neb! Mucha! Itapon mo! Ibinato ni Neb ang niyog. Puting liwanag ay sumabog. Si maestro ay sumisigaw na wala sa itim na ambon. Ngunit si Kellen ay bumagsak, nanginginig ang katawan, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Sinabi niya sa huling pagkakataon, Mucha, pinili ako. Hindi ako makatakbo. She collapsed dead. Ang niyog ay nahati sa dalawa, ganap na buwang sa loob. Nanginginig ang boses, tahimik. Alam ni Kellen na mamamatay na siya, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Paano naman ako? Hindi ako pinili pero ngayon pinipili nila ako. Umaalinggaw ang hangin sa mga puno. Sa di kalayuan, isang boses ang tumawag, karne. Bago pa. Init pa. Boses ni Tito George. Isang bagong restaurant ang nagbukas sa gilid ng kalsada. Namatay si Kellen. Ngunit kung ano ang kanyang binalaan tungkol sa ay nagsisimula pa lamang na lumabas. Ang mga pintuan na akala ko ay mga alamat ay nagbubukas na ngayon. Investigasyon, yan made survivors. Nakasalubong ni Neve ang isang nakaligtas sa pagkawala sa lumang palengke, isang piping matandang babae na may mga galos sa kanyang mga kamay. Iginuhit niya ang mata sa dingding gamit ang uling, isang spiral na hugis na paulit-ulit. Nakilala ni Neve ang isang matandang pari, si Padre Eladio, na nakasaksi ng ritual na kanibalismo sa kuweba noong 1978. Tatay Eladio, paos ang boses, nanginginig. May mga nilalang na hindi tinatablan ng orasyon. Hindi demonyo kundi mas luma. Mas matanda pa sa simbahan. Walang langit o impyerno sa kanila. Meron lang gutom. Isang gumagala na shaman, si Aling Roma, ay nagpapakita kay Ned ng isang sinaunang mapa. Itinuro niya ang intersection ng 3 lugar, ang restaurant, ang kapilya, ang palengke. Nandito ang pinto. Pero hindi mo siya makikita kung tao ka pa. Bundok, yan hilupa ng Sid. Nakahanap ang grupo ni Neve at Kellen ng isang mabatong bundok na sinasabing pugad ng sinaunang aswang. Mula sa malayo, ang mga matutulis na haliging bato ay nakatayo na parang ngipin ng hayop. Sinusundan nila ang mapa, pumasok sa isang malalim na siwang sa bato,
Sa loob ay isang higanteng kuweba na may mga sinaunang guhit, mga taong nakaluhod sa harap ng mga may pakpak na nilalang, mga bibig na puno ng ngipin. Bigla, hinawakan ng isang usyosong miyembro ng grupo ang isang drawing. Bahagyang yumanig ang bato. Ang sumisitsip na tunog ay nagmumula sa kaibuturan, tulad ng paghinga ng isang bagay na hindi kailanman naging tao. Inilabas na nila ang selyo. Scene 3, Evil Soul Arises, nagsimula ni Gane Crisis. Nagsisimulang makaranas ng kakaibang fenomena ang bayan sa ibaba. Kumikislap ang kuryente, nawawala ang mga hayop, iisa ang panaginip ng mga tao, pangarap na kainin ng buhay. Isang gabi, nawala ang isang bata sa bahay. Duguan ang pinto sa tabing ilog. Mabilis na kumalat ang alingaungaw, aswang bumalik na. Bawat bahay ay nagsasara ng mga pinto. Ang mga tao ay naglalagay ng bakod ng bawang at asin. Ngunit walang kabuluhan, ang mga sinaunang espiritu ay hindi na tao. Mga bangkay na nakabaligtad, nalalaki ang mga mata, umaalingaungaw ang mga bulong sa mga loudspeaker ng bayan. Survival battle, bayan nga si pagitan ng iliblinya. Si Neb at isang grupo ng mga nakaligtas, Padre Eladio, Aling Roma, ilang taong bayan, nagtitipon sa lumang kapilya. Tense action scene, gamit ang inutsya, asin, apoy para labanan ang mga itim na espiritong gumagapang sa mga dingding. Ang isa sa grupo ay nakagat, nagbago, at sinunog ang kanyang sarili upang iligtas ang kanyang natitirang sangkatauhan. Walang ligtas na lugar. Wala na ang sarili nila. Yan ang huling pagpili pagitan ng sakripisyo ili pagtakas. Sa yungib, nakatayo si Neb sa harap ng pinto, isang higanteng bukas na bitak, kung saan hinihigop ng hangin na parang nilalamon ang kaluluwa. Nasa kamay niya ang mga labi ng mutya, kasama ng dugo ni Kellen, ngayon ang susi ng siling. Malubhang nasugatan si Tatay Eladio, humihingal. Kung papasok ako doon kung ako ang imanatili, sa kabilang side magsasara ang pinto. Wala nang mamamatay. Pero hindi na ako babalik. Kumikislap ang ilaw. Huminto ang hangin. Tahimik ang lahat. Muling lumiwanag ang bayan. Nagsilabasan ang mga tao sa kani-kanilang bahay. Ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro. Lahat ay parang hindi nangyari. Sa ibang, malayong boses ngayon. Hindi ko na alam kung sino ako. Ang alam ko lang gabi-gabi naririnig ko pa rin ang pag-ungol ng hangin. As if, may kumakatok pa sa pinto mula sa kabilang side. Itim na screen. Isang batong pinto ang bahagyang nakabukas sa dilim. Pulang mga mata ay kumikislap. Whisper, hindi pa tapos din. Ginawa ko ang hindi pinangarap ng iba. Pumasok ako sa pinto. Tinatakan ko ito. Ipinagpalit ko ang sarili ko. Ngunit nang bumalik ako, hindi na ako. Ipinahayag yan katotohanan, pagkakakilala dugo. Bago ang pagbubuklod, natuklasan ni Neb na si Padre Eladio ang unang nagbukas ng pinto, ilang dekada na ang nakaraan, para iligtas ang kaluluwa ng kanyang anak na namatay ng bata pa. Alam ito ni Aling Roma, sinubukan itong pigilan ngunit sinaksak siya mula sa likuran ni Eladio. Tumalsik ang dugo sa mutya, nagbubukas ng selyo. Eladio, pabulong na baliw. Gusto ko lang mabuhay muli ang anak ko.
Hindi ko alam pipiliin kanila. Sumisigaw si Neb, sinisingil ang selyo gamit ang kumikinang na kalahati ng mutya sa kanyang kamay. Ang liwanag ay nakabulag. Lahat ay gumuho. Bumalik pero hindi ayiri. Nagising si Neb sa ospital. Walang nakakaalam kung sino siya. Nakita siya ng pulis na hubot-hubad, nakahiga sa kakahuyan, hawak ang isang nasusunog na piraso ng kahoy. Bumalik siya sa bayan, walang nakakaalala sa pangyayari. Walang nakakaalala kay Kellen. Walang nakakaalala sa bundok. Malamig, tahimik. Akala ko nanalo ako. Ngunit walang tagumpay, walang hiwa. Sinimulan ko nakarinig ng mga bulong. Nakikita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sa gabi, nanaginip si Neb na nasa isang restaurant siya. Malansa ang amoy. Naghihiwa siya ng karne gamit ang kanyang mga kamay. Umaagos ang dugo. Pero nakangiti pa rin ang kanyang mukha. Bagong laps, muli-muli Benny Restaurant. Pagkalipas ng isang taon. Lumang highway. Gabi. Huminto ang truck sa isang bagong restaurant. Ang karatula ay payak na kahoy, walang pangalan. Ang mga ilaw ay madilim at mainit-init. Ang amoy ng karne ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Papasok ang isang driver. Isang lalaking nakaputing apron ang nakatayo sa likod ng counter. Bahagyang yumuko. Nakangiting malumanay. Driver, may kanin kayo? Seller, pamilyar na boses. Wala po, karne lang. Tiyak pong mainit pa. Nalantad ang mukha ng nagbebenta, ito ay si Neb. Ngunit ang mga mata ay walang laman. Isang pulang tali ang nakasabit sa kanyang leg, kalahating sunog na mutya. Ye last twist, even so translation. Tumingin ang isang batang kalye mula sa bintana ng restaurant. Lumingon si Neb. Nakangiti sa kanya. Nag-zoom in ang kamera sa mga mata ng babae, kumikinang na may hindi natural na puting liwanag. Out in the street, an old woman's voice is heard from afar. Huwag kayong kumain dyan, hindi yan para sa atin. Pabulong, walang buhay. Ako ang napili. Ngayon ako ang gatekeeper. Sa tuwing may kumakain, may parte sa akin ang bumabalik. Sa tuwing may tumitingin sa akin, nakikita ko ang sarili ko dati. Ang screen ay kumukupas sa itim. Ang tunog ng kutsilyo. Ang tunog ng hangin. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, isang pamilyar na bulong.